nyo guys, yung asawa ko, yupi yung ulo niya kasi ito yung tinamaan. Maklaro ba? Oo, klaro. Ito yung yupi as you can focus to the camera. Iba yung itsura mo. Yupi yung ulo mo. Malalim dito eh. Malalim. So guys, ito kumakain kami ngayon. Nag-pray na rin kami. Ang pagkain namin ngayon ay salad. Ito siya. Ito papakita ko sa inyo. Ayan. Actually, hindi naman to nakakabusog kasi, hindi nakakataba kasi, nakakataba. Ano lang siya, dahon ng lettuce, meron siyang carrot, meron siyang apple, meron siyang corn, and then, sauce namin ay olive oil. Ito yung sauce namin, olive oil. And then we have also vinegar. But this is sweet vinegar kasi ang flavor nito ay grapes. Grapes. So now guys, every night o every dinner, ito talaga yung pagkain namin. Ako naman, dito na ako kumain sa container na ito. Kahit meron akong ganito kasi tag-isa kami. Para na rin tipid hugasan kasi ditong galing itong salad na to. Ayan o, sa akin may tomato, cherry. Kasi gusto ko ang tomato cherry. Favorite ko talaga yan. Napaka tamis. Pero minsan makatsamba ko na maasim. Pero this time I don't think maasim ito. At meron din ako olives. Ayan o. So, yan. Simpleng kami ang tinatawag na pobreng OFW. Napakasimple lang ng aming buhay. Kami nakatira sa attic na luma. Itong bahay. Almost 77 years old kasi ang may-ari ng kain ka na ba? Ang panganay na anak ni alaga ko matanda ay 70 plus years old na. So basically itong bahay na sa 70 plus. So now guys, itong tinatawag na pobreng OFW kasi hindi naman tong pobreng pagkain kasi pangmayaman na ito. Pero kasi kami we live very simple kasi kung anong nakahain sa aming lamesa bilang wala kaming kusina dahil ang hirap talaga guys na nakikitira ka, nakikisama ka sa mga amo. Iba talaga yung mga yung mga live out OFW kasi pag live in OFW ka, kung ano yung pagkain na available, kakainin mo talaga. Naranasan nga namin ni Bihot magtinapay lang, no? O minsan, wala, tubig na lang kami kasi wala yung time na gusto mong lumabas pero hindi ka makalabas kasi matanda yun ang alagaan mo. Si Bihot minsan, noon hindi ko pa ito mautusan mag-supermarket. Buti nga ngayon marunong na siya mag-supermarket, mautusan ko na siya. Pero ako, hindi kasi ako basta-basta nakakalabas. Kailangan may listahan. Oo, kailan may listahan. Pero yung mga supermarket na sila ang pipick up nung bibilhin mo, hindi si Bihot pwede. Pero yung supermarket na siya ang pipick up na mga bibilhin niya, pwede siya. May tindahan kasi dito na mahigpit na ayaw nila na sila yung mga mamimili ang kukuha, no? Dapat sila yung kukuha para sa'yo. So, kaya yun yung hindi pwede si Bihot. At yung mga tindahan din na walang cashier, kasi meron dito mga tindahan na machine na lang. Wala nang tao sa cashier kundi sa machine mo siya ipa-punch. So, yan ang hindi rin pwede si Bihot kasi hindi pa rin siya maka-get over sa salitang Espanyol. Yan, matatawag namin talaga na kami na yata yung pinaka-pobreng OFW dito sa Espanya kasi hindi kami libre sa pagkain. Actually, marami nagsasabi sa amin na bakit daw ako nagsatsaga sa isang amo na hindi libre na pagkain, na live-in worker ako. Nag-aalaga ko ng matanda. Meron akong pang-umaga na work, anak din itong matanda. Which is yun yung nakaperma sa working contract ko. Pero kasi ako, I live very simple. Kasi I have so much to pay back to my boss. Kasi nga, if you could just watch our previous Bihot serie, meron dyan mga video na aksidente nga itong asawa ko and a lot of money was coming from the boss nung mga time na
nandun siya sa ICU that I don't have money to uh to to pay the bills in the hospital, and it was my boss who sent money first, then it was just deducted from my salary. Kaya siguro lahat parang may mga kapalit na if your boss is so very kind to you because they trusted me a lot of money, a big amount of money. Now it's payback time. Parang sa akin lang to, it's payback time na dahil doon sa magandang pinakita nila sa akin na sila muna nagbayad ng bills ni Bihot. This time, ako naman yung parang susuklay sa kanila na kahit I have a lot of opportunities to work in other provinces here in Spain, hindi ko siya pwedeng kunin kasi I have always to check or to remind myself na ang laki nung utang na loob ko sa amo ko. O ikaw, Bihot, ano masasabi mo? Parang naubos na yatin pagkain mo, ako hindi pa nakakapag-umpisa. Maraming salamat. Kain na kami. Kasi yung Bihot series natin is all about dun sa pagka-aksidente mo. Do you think kung hindi ako sunerte ng amo na nagpaluwal ng pera, Wala. you're gonna leave? Patay na. Wala na, no? Kasi sabi nga nila, you believe in God na yung God ang gagawa ng miracle in order for the patient or in order for the patient to live. But of course, kailangan dating kumilos like to provide money. Kasi si Jesus naman ay yung mga lagi nating naririnig na ang Diyos ay palaging may awa. Pero of course, dapat sabahan natin ang gawa. And that awa of God was to let my husband live again. But I have to do something para doon sa awa ng Panginoon na ibigay muli yung buhay ni Bihot dahil I prayed a lot na ibigay ka ulit sa akin, Bihot. Pinagdasal ko yun na sabi ko, Lord, give me back my husband. So now, ito yung payback time na kahit gusto mo mag-explore ng iba pang mundo, like I have opportunities to work in other countries like in Switzerland, in UK, in the US. Pero hindi ko siya maisip layasan yung amo ko kasi napakabait nila sa akin. And lagi kong iniisip na kung lalayasan ko siya, wala akong utang na loob dun sa mga time na na-aksidente ka. Klaro. Diba? Quick. Kaya ang hirap mamili. Pero there are Filipino, alam mo ba, na maraming mga Filipino yung gumagawa ng... Sabi nga sa akin bakit di pa umalis ang asawa mo dyan nga maliit lang sahod? Siyempre ko nga, kasi mabait. Kasi yung ano niya senior na siya mabait. Yun sa akin nagsib. So, bakit nagsib? Kasi yun nagbigay ng pambayad sa ospital kasi malaking gasto Kung asawa ko lang, wala siya pambayad. Patay na ako. Sa ganoon ba? Sino, hindi ko alam kung sino na nagtanong sa akin Maraming mga tao ang nagsabi na sobra-sobra na daw yung payback ko sa amo ko. Kasi diba, nga, matagal ka na na-accident. Kung tutuusin yung pag-utang na loob na bayaran ko na sa amo ko kasi naservisyohan ko na sila. Konsensya na lang. Pero kasi diba, when you pay back, it's countless dapat na pagbabalik utang na loob sa kanila. Dapat hindi yan nabibilang. Pero nakakasad kasi there are people na walang utang na loob like your kwento mo yung ano mo. Like sa kamag-anak ko. Hindi mo kamag-anak yun? Kamag-anak ko yun kasi ang papa niya hindi yung babae. Ang babae hindi pero apelido ko yung babae. Yung lalaki lang kasi yung lalaki ang papa niya pamangkin sa kong irpat. Bali apo na siya. Pamangkin mo siya. Bali pamangkin ko siya. Ngayon, nangisang tulong na makarating dito. Galing siya sa Ulan. So wala na trabaho. Yan sabi ko, sige, subukan tawagan. Sabihin ko sa asawa ko, baka matulungan kayo makarating dito. Yung asawa, sinabihan ko, wala man sa problema dahil tumulong din siya. Diba kasi punta kayo ito kay
Ang asawa ko tulong sa'yo. Mm. Ngayon, nakarating sila dito. Pagdating dito, sus, Nagbago ang mga ugali. bago ugali, pangit ng ugali. Ginamit lang tayo. Ginamit lang kami dito, tapos di marunong mag-ano sa amin, Mag-chat. mag-chat. Kasi kung tawag, wala. Hanggang ngayon, hindi pa, mula sa call, dumating na yan. Hindi pa tayo napakape. Hindi pa kami pinakapi. Mm. Pero yung, ano ni Ran, yung kamag-anak mo, Oo, si Mirna. si Mirna, kamag-anak ni Ran, karating lang dito. Pinakapi ka agad kami. Ilang bihis na rin pinakapi, pero sa akin, sus, Wala. Ano mabihol? grabe eh. Hindi naman yan sa nagdidemand tayo na pakapihin tayo. Oo. Ang gusto natin ay Magsama ba? mag-communicate sila sa atin. Oo, yun. Kasi, Kasi tayo lang dito eh. magtulungan. Nakakalungkot guys kasi meron kaming ni-rescue na kamag-anak niya. Well, yung isa, yung kamag-anak niya, okay. Kaya lang, na-influence na rin dun sa isa pa niyang binitbit na nandito na mukhang ewan. Na pa Starbucks na niya yung mga kaibigan niya. So kami, hindi pa kami. Ni minsan, ni kape, hindi kami ni Mas Yaya. malaki pagsahod sa mga asawa niya. Asawa niya, mga 1-2. Actually, hindi kami after na-treat kami, pakainin kami sa labas. Ang after namin, Banding ba? Banding. i-text man lang kami. I-chat. Kasi iniimbita namin dito, hindi kami pinagbibigyan eh. Yung mag-initiative man lang na, pwede ba kami pumunta dyan? Pwede ba? Kasi welcome naman talaga dito eh. Kahit mo text, wala ka text hanggang ngayon. Alam Matagal na niyo, dito. nag-birthday kami, nag-Christmas, never kami binate na happy birthday o Merry Christmas, Happy New Year. Pero yung makikita mo sa mga posting sa Facebook, may mga regalo sila sa mga kaibigan, Ibigan, no? damit, binibila nila. It's okay. Yun yung mga sinasabi ko na there are also people who don't really who don't know how to go back to where they came from. Yun yung tinatawag na yung mga kapalmoks na tinulungan namin. Kung makauwi siguro tayo, pwede natin puntahan yung mama niya sa Aurora. Para Sabihin Hindi natin, sabihin natin ang totoo din nga. Ganun pala yung ano doon. hindi na be, yung taong marunong mag-isip, hindi na kailangan ipagsiksikan mo yung sarili mo doon. So, ngayon, dumating din yung time na meron din akong third degree cousin, si Mirna. Kami rin ang sumalo, galing naman siya sa Hungary, mga undocumented sila. Pero believe lang ako until now, Mirna is really communicating with us, kahit na palayo siya sa amin ngayon. Di man namin ginusto, pero lumayo siya kasi kailangan niya maghanap ng trabaho. Meron na siya mga binabayaran na mga bills sa Pilipinas at may anak siya nag-aaral. Pero ito, dalaga yung kanyang kamag-anak ko, no? Dalaga nga, may anak na pero ang asawa. Oo, single mom. Single mom. Isa, no? Pero wala, nihaw-niho, wala sa amin. Yun yung mga taong hindi nag-iisip. Alam niyo, magkakapapil na siya ngayong April 2025 kasi magka 3 years na siya dito. Kasi ang rule dito sa Spain, once naka 3 years ka, na hindi ka naglaktaw sa empadronamiento, you have the chance to have a document. So now, itong kwento namin ay magkakapapil na, diba, Bihot? Ang bilis na. Magkwento ka, Bihot. Ngayon, may sama ka ba ng loob doon sa pinsan mo? Sama talaga ang loob ko dahil yung pagtik sa akin, sinagot ko ng gusto, tapos ngayon nanano ko na. Wala na rin eh. Wala na, no? Kahit mag-text na ngayon, hindi na. Kahit kinancel ko na yung name niya cellphone, pero wala pa rin eh. Pero hayaan na natin sila. Biyaan na lang dahil Kami marunong kami magsaga. Kasi ako, kung hindi lang ako marunong tumanaw ng utang ng loob sa amo ko, sa ganitong mahaba ang sahod ko, inalayasan ko sila. Pero kasi ako yung taong, di bali ng hindi ko pangarapin yung malaking sweldo. Ang importante sa akin ay tinuturing akong tao ng mga amo ko. Tinuturing pamilya ba? Bibihira dito sa Spain ang live-in worker na sumasahod ng kaunting sweldo na nagtsatsaga. Madami dito ang umaalis, naghahanap sila ng ibang amo para sa karampatang sweldo na gusto nila. Pero ako,
15 years consistent ako whether my salary is high or low. Hindi talaga ako umalis. So these are my first boss. And kung isasali ako sa Guinness Book of Record, pwede na ako isali sa Guinness Book of Record kasi doon hindi lang ako kasi nagmana rin ako sa tiyahin ko kasi yung tiyahin ko ganun din si auntie yung kumuha sa akin dito. Ang tagal din ni auntie sa amo niya na hindi siya umalis. Nagtsaga din siya sa amo niya. Ganon kami, marunong kami tumanaw ng utang na loob. Yung sa amo mo, hindi mo pwede yan sabihin na amo mo lang yun, hindi mo kadugo. You have to pay them back kasi naging mabuti sila sa'yo. Yan ang naging bread and butter mo. Like ako, alam mo yun, nung nag-agaw buhay ako sa ospital, way back 2021, when I undergone surgery, general surgery. Yan yung kabutihan ng amo ko na they were there. Oh, siya pa nag-ano sa ospital. Oo, nagbantay. Doon nag-duty yung nag-duty siya doon. Kasi it was pandemic nga. Mahigpit ang seguridad ng ospital na kailangan one person lang yung pwede. Doon na din yung tsahin ko. Kasi ano na yun second, parang first phase na pwede nang lumabas. Nandun yung auntie ko, tsaka si Jobilin. Pero yung nakikipag-deal sa mga doctors, nakikipag-usap, nakikipag-argue, yung boss ko talaga. Dean yan sa isang university Dean. Yung anak nitong, asawa nitong anak na matanda. Pero, sila, hindi sila nagdamot ng kanilang panahon sa... Mabait yung senior kaya hindi talaga pwede iwanan dahil nakakahiya din. Pati senior, mabait senior? Kaya yun yung mga, di bali na maging pobre kami. Yeah. Kung may trabaho lang si senior siguro, malaki-laki rin yung sahod mo. Wala kasi trabaho senior si seniora lang ang trabaho. Intindihan naman natin din Yeah. Actually kami lang yata dito yung abroad na parang nakatira lang kami sa isang bank house. Kasi luma itong bahay, ang iba nagagandahan ang mga kwarto. Ito very talaga old. Kasi kahit nga tag-winter, ramdam namin yung sobrang lamig, no? Kasi wala kaming heater. Wala heater. Kailangan namin mag-provide ng portable, hindi rin ganun kalakas yung aming portable. Pero at least, lang, libre. Libre lang. So, kuripot ni matanda din. Matanda na, pa rin. Sa abroad talaga, swerte-swertihan lang, pero okay lang. Mas pipiliin ko naman tong ganito na buhay kaysa sa malaki nga ang sulo mo pero mahirap naman. Oo, yung bubog ka din sa trabaho. Tapos maltrato pa. December na sa trabaho niya. Sabi niya, trabaho niya daw. Pag paano sa bata, may bayaran daw siya. Extra, no? Extra. Tapos isa lang alaga niya. Isang alaga lang. Sabi ko, swerte ka, Berna. Sila, hindi yun lang sila dito. Sadya, kuya, totoo yan, kuya? So, totoo yan. Alam mo, may nag-offer sa akin 3,500 sa Switzerland. Mag-tutor ako ng kambal na bata. 3 years old. 3,500. Ba't laki? Pero, well, parang tutor nanny ka. Pero, hindi ko kinagat yun kasi iniisip ko lagi yung amo ko na malaki ng utang na loob ko. Mabait kasi at saka malaki utang din. Sila nagasto sa akin. By the way, guys, i-correct lang namin. Yung amo namin ang naggastos, pero bayad yon from single centimo to lahat. Kasi, kaya lang ang kagadahan lang doon is, kung wala kaming panggulpe na pambayad sa ospital noon, wala na to. Si amo muna nagpaluwal din, half of my salary, like if I was earning that time, 950. 400, no, bawal ka niyan kasi sa uric. Oo, bawal ka. Kasi sa uric. Tubig mo. 950 yung salary ko. 425 tinatanggal nila. O, ganyan. 400 tinatanggal nila. So, yung natitira, yun yung pambili ng gamot niya sa Mercury, pang gastos nila doon, pambayad sa PT, lahat-lahat. Ito mga guys, ang pagkain ko. Tulad ni Milky ba? Namatay si Milky dahil hinahingihan sila ng 100,000. Initial deposit. Wala man. Deposit. 200,000. Wala man.
Mahal talaga. Si Inday, kay, di man si Inday oo, kay, wala matrabaho si Inday doon. Tapos may Single mother. single mother man siya. So, Roy, kami rin, namatay si Bigay. Kapatid niya yun ha? Ikaw asawa lang kita. Kapatid niya yun, pero Hindi niya ginastusan. hindi niya ginastusan dahil Hirap siya. wala sa trabaho. Sa may anak din siya doon, nag-aral. At namatay ang kapatid niya. Sinaawa ako eh. Sus, Roy, Nag-coma din yun, di ba? inatake ng high blood. Mm. Pero buhay man yun. Kung may gamot lang talaga. Kasi sa atin kasi pag walang gamot, hindi ka talaga ano yung doktor eh, no? Iba talaga sa atin eh. Pira talaga sa atin katapat. Wala kang pira talaga. Kawawa yun. Sobrang nagpapasalamat tayo kasi kung sobra-sobra siguro yung ating biyaya, I mean, kung sobra-sobra siguro yung pera natin, maybe makalimutan din natin na Yun, isa din yan. na magpasalamat sa, I mean, kung nalulunod kasi minsan tayo sa karangyaan, we forgot that there is God. Wala. Parang nagpapakasasa ka dun sa mga materials. And the good thing with us na kahit ganito yung simple kami lang na mag-asawa, we always see to it that we check our spiritual side, yung like we pray together, nagpapasalamat pa rin kami sa Diyos. Tao lang kami na may kahinaan. We don't really forget to pray to God and thanks for the guidance sa aming dalawa. Kami ni Bihot, maybe God has a purpose kung bakit ito yung buhay namin. Hindi naman kami yung kumakain pa ng basura kasi there are still mga homeless OFW na sa labas kumakain na naghahagilap ng pagkain sa basurahan. Like yung mga nakikita natin na nag-uungkat ng... Dito, meron dito. Oo, yung mga ibang lahi na nagkakalkal ng basura. Nagkalkal. Oo, yung mga tinatapon na ganito. Kunyari ito, ano pa to kanina, napa-cover, tapos itapon. Kakalkalin nila to. Katakpan lang, kunin nila yan. Tapos minsan hugasan nila. Tapos kainin ulit. At least, hindi kami homeless. Dito pa rin kami. Kasi ang hirap talaga na kami lang, ako lang nagtatrabaho. Kahit wala kaming anak, pero yung baon kami dati sa utang dahil nga doon sa pagka-aksidente niya na halos wala na akong makuhang sweldo dahil kinukuha ng amo ko lahat. Millions. Not only 1 million, more than. Pero we survived. So ito muna sa ngayon ang aming kwento. Next time marami pa kaming ma-share sa inyo para kapulutan niyo ng inspirasyon. Salamat. Yung asawa ko pasensya na kasi pag nagsalita ay putol. Kasi hindi marunong salita. No? Bihira siya. Yung Tagalog niya, nahaluan niya ng Bisaya. Bisdak. Nakita nyo guys, yung asawa ko, UP yung ulo niya kasi ito yung tinamaan. Maklaro ba? Oo, klaro. Ito yung UP as you can focus to the camera. Iba yung itsura mo. UP yung ulo mo. Malalim dito eh. Malalim. Yan kasi yung wala na kasi itong buto. Wala nang iskal, lang yung balat. Salamat na ako sa Lord dahil na ano pa ng buhok eh. Di ba karamihan pag maano ng ulo, wala ng di na tinutubuan. Di na mas tinutubuan. Sa akin tumutubo. Kasi marami yung tanong sa akin, bakit ano daw ginawa, doktor? Kung di ko alam, dahil pag-upira ng doktor, di ko alam kung ano tinanggal lang. Kinalbo ka eh. Kinalbo ako, pero di ko alam kung bakit daw bumalik yung buhok ko nga. Karamihan daw wala na buhok. Milagro din siguro kay bumalik yung buhok eh. Pero walang bawas eh, no? Makapal lalo pa. Kaya hindi makita yung peklat mo, ito lang. Oo, ito lang siya oh. Kasi wala ng buhok banda. Walang buhok dito eh. Pero dito, di na maklaro. Maraming salamat sa panonood. Bye for now. Next, abangan ninyo next ang aming Bihot serye. May Bihot serye kami. Sino ba nagsabing Bihot? Sino ang unang tawag ng Bihot? Ikaw. Ako ba? Ikaw nagtawag sa Bihot. Tapos gumaya-gaya ka? Gaya na rin ako, Bihot din. Pag sure ba? Lagi. Ikaw, sino ba nag-Bihot na ikaw? Ako ba yun? Nagulat niya ako, bakit Bihot na to eh?